Nang oras na iyon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailanmay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sinumang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sinumang tumanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Ngunit sinumang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat." Kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. Ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. Ngunit kahabag-habag ang taong pagmumulan ng batong katitisuran. Kaya't kung ang kamay mo o ang paa mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na may kapansanan o lumpo kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na maitapon sa apoy na walang katapusan. At kung ang mata mo ay nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata kaysa dalawang mata na maitapon sa impyerno ng apoy. Pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at isa sa kanila ay naligaw, hindi ba niya iiwan ang 99 sa kabundukan at hahayo upang hanapin ang naligaw? At kung matagpuan niya ito ay katotohanang sinasabi ko sa inyo, magagalak siya rito ng higit kaysa 99 na hindi naligaw. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang 2 sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, "Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari na nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukuwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasay wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili, pati ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, 'Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo.' Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas, ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya, alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal, at sinabihan, 'Bayaran mo ang utang mo.' Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya, na nagsasabi, 'Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita.' Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila ay labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?"
At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid.